Oh. Sige, subo mo na yan. Okay. Oh, para saan? Para ma-prove nyo yung point ni VP Sara na bulok yung 20 pesos na bigas na yan? Anak ng toko, hindi ho ganyan gumagana yan. Hayaan nyo, yung mga makakabili at makakatikim, ang huhusga kung anong lasa ng 20 pesos na bigas na yan. Ganyan ho tayo lokohin ng administrasyon na to. Mantakin nyo, binibenta na nila, ginajudge pa nila. Una sa lahat, gusto ko ho munang pasalamatan yung mga kasama natin dito sa PH Update. Ha? 860,000 subscriber na ho tayo. Palakpakan. Maraming salamat ho. No, sa mga bagong subscribe, welcome ho kayo dito sa PH Update. Dito ho, makakatanggap kayo ng mga malupitang latest update. Ika nga. Hayun na nga, dito sa video na to, naku, napakarami nating pag-uusapan. Nakita nyo naman ho, itong si Benny Abante, meron ho siyang banat dito kay Vice President Sara Duterte. Di niya ho malaman kung anong kanyang mararamdaman. Magpapasalamat siya, magagalit siya dito. Ika nga, mixed emotion itong si Benny Abante. Nagtatanong ho sila tinatanong ho nila yung sarili nila. Itong si Joel Chua, itong si Benny Abante, yung mga nabanatan itong si Vice President Sara Duterte. Dapat sana wala nang ganito ganyan. Wala na tayong negative campaigning, 'di ba? Dapat magmahalan na lang tayo. Mga loko-loko pala kayo Pagkatapos niyong binaboy itong aming Princess Sara dyan sa House of Representatives, gusto niyo magmamahalan tayo? Walang yaka pala, Benny Abante. Ito na yung Ito, kung tawagin nila ito sa ito ang ganti ng api, ika nga. Pagkatapos niyong inapi-api, ngayon sasagutin kayo, sasabihin niyo, sana magmahalan na lang tayo. Lul, hindi ganun gumagana ang mundo, Brad. Ika nga, sa lahat ng action natin, merong equal o di naman ho kaya opposite reaction. Etong nararamdaman nyo na to, ibang reaksyon ang ibinibigay sa inyo nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya antay lang kayo. Nag-uumpisa pa lang tayo. Di pa nga tayo kumaklimax kailan ba election? May 12 o April 29 pa lang tayo. Abang kayo pagka medyo malapit na talaga yung pangbirada nitong si VP Sara. Kalmado lang, Benny Abante, nag-uumpisa pa lang tayo. At dito rin sa bahagi ng video natin na to, ang Department of Agriculture nagpa-press con. Sinusubukan nila yung kanilang 20 pesos na bigas. Anak ng toko. Di mamaya panoorin natin anong klaseng kabalbalan yan. Dapat nilang ipakita sa ating mga kababayan na edible. Na makakain yung 20 pesos na bigas na yan. Pero base sa ating nakikita, sobrang puti yan. Parang hindi ata yan. Parang dinurado ata yan. Parang Angelica ata yung kinakain. Kinakain nyo na yan. Ito. At dito rin sa video na to, sumagot itong si John Vic Remulla, itong kapatid nito si Boying, kaugnay doon sa mga birada nitong si Senator Amy Marcos. At bumira na rin ang kapatid nito si Bangag, sumagot na rin itong si Marcos Jr. doon sa mga tirada nitong si Amy Marcos. Pasimple pa kayo Pasimple ka pa, Marcos Jr. Gusto mo rin namang manalo yung kapatid mo. Kala mo siguro, di namin kayo nakahalata, yung mga birada nyo, premeditated na pag-usapan na ng magkapatid. Bonget, ading. Bibira ako sa'yo, pero kalmahan mo lang, huwag ka magalit kasi yan ang mga kinakailangan para, alam mo naman, tagilid ako sa mga survey, umaalago yung 10 kandidato ni Digong, kailangan natin makapasok dyan. Para at least pagka panalo ko, 6 na taon, magpaparinig lang naman ako. Diba? Yun lang naman gagawin ko dyan. Huwag ko kayong magpabudol. Tapos na ho ang 2022. Tapos na ho ang budulan. Etong panahon na to, ito na ho yung, kung tawagin, ito na yung ganti natin dito sa mga walang yang Marcos na to. Pag sinabing walang yang Marcos, hindi ho nawawala dyan ang pangalan ni Amy Marcos. Pagka sinabi natin walang yang mga Marcos, laging kaakibat nung pangalan nitong si Amy Marcos. Magalit siya, kung magalit siya, wala tayong pakialam. Wala ko tayong pakialam. Basta ang atin dito, sigurado, sabihin na nilang pikit mata, hindi reasonable, kung ano pa man ang gustong itawag nila sa mga
mga DDS Duterte supporter na hindi siya suporta kay Amy Marcos, sabihin nyo na gusto nyo sabihin dyan sa comment section. Pero ang tayo dito, 10 ang inendorso ni Tatay Digong, 10 ang ating susuportahan. No ifs and no buts. Okay? Maliwanag ho yun mga kababayan. Wala hong maraming cheche-bureche dito sa PH Update. Ngayon, kung suportahan nyo talaga si Amy Marcos, nasa sa inyo, wala na tayong pakialam doon. Pero ang atin dito, ito ang kandidato natin. Ito yung mga kandidato na pinaglaban si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na walang eleksyon. Yung iba dyan, kahit na alam nila na wala naman silang matatanggap in return kay Tatay Digong. Pinagtanggol nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakipagbalagbagan sila. Nandyan sila sa mga maisog rally. Nagsalita ho sila. Binanatan hulin lang administrasyon kahit hindi hulin lang kamag-anak itong si Marcos Jr. So, require na pagka kamag-anak mo si Marcos Jr., babanatan mo. Yung standard na ibinibigay namin sa mga kandidato namin, itumba mo yon ng 100 beses. Kung ikaw kamag-anak, kapatid o pinsan nitong si Marcos Jr., iba ang igagawad naming standard sa pagbanat sa iyo, sa pagbanat kay Marcos Jr. Ika nga nitong si Ma'am Kifi. Yan si Ma'am Kifi. I love Ma'am Kifi. Ma'am Kifi, I love you. Diba? Gano'n lang naman ho yun Ika nga nitong si Ma'am Kipichu, masyadong na-trauma ang sambayan ng Pilipino dyan sa pamilya na yan. Masyado silang maraming kinuha sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung ang standard na ipapataw namin dito sa mga Marcos na to, hindi nyo naman ho kami masisisi. Lalo na dito kay Amy Marcos manggagamit. Di ba? Ano yan eleksyon di ba? Gamitan ho talaga yan sa totoong buhay nga, usong-usong gamitan pagka walang pakinabang sa yung tao, di ba? Ganun lang ho yun. Ito. Unahin na ho muna natin itong si DA Secretary Department of Agriculture ho tayo. Ang pangalan to secretary na to, bahala na ho siya kung anong pangalan nito. Pero ang problema ho dito, yung kinakain nyo, paano makakasiguro sa bayan ng Pilipino na yan yung mabibili nila? Hindi ganyan gumagana yan. Hindi ko ganyan gumagana yan. Dapat, yarin lamang sinabi niyong galing sa farmers yan, mula sa pagsasaka, pagmil at pagbenta dyan sa 20 pesos na bigas na yan, dokumento nyo para talagang lalong kumbinsido. Kasi tayo ano nga ba lagi natin naririnig pag may hearing dyan sa dyan sa Senado. Meron ho silang kasabihan dyan at in-apply ho nila dito Sabi ho the proof of the pudding is in the eating. Itong si DA Secretary talagang linitiral niya. Mga bonjing talaga to mga to. Linitiral talaga. Nagpasaing pa ng 2 rice cooker. Ito, panoorin mo natin. The proof of the 20 pesos na bigas, kung gaano kasarap, is in the eating. Ika nga nito si DA Secretary. Panoorin mo natin. Marami na ako nakain. Hindi naman nalata Brad ngayon naman ang dami pa niya nalalaman. Ang dami na ako nakain. Hindi ka nga mukha ka nga hindi kumakain Pagka pinipilit mo lang lunukin yan Sige, subo mo na yan. Okay. Para saan? Para ma-prove nyo yung point ni VP Sara na bulok yung 20 pesos na bigas na yan. Anak ng toko. Hindi ganyan gumagana yan. Hindi ang Department of Agriculture ang magsasabi na edible yung 20 pesos na bigas na yan. Akala ko ba ang roll out sa May 2 pa lang? Bakit meron ng ganyan? Ano yan, lokohan? Pambihira naman, Huwag nyo kaming daanin sa mga kapritsyo nyo na yan, Hindi gagana yan sa PH Update. Roll out pa lang sa May 2, tapos gayon, ano yan? Ano yan, teaser? Ano yan, thriller? Pagka sa pelikula, dapat merong patikim. Ang magiging judge, diyan sa produkto, yung mga mismo nagbebenta. Lang yan. Hayaan nyo, yung mga makakabili at makakatikim, ang huhusga kung anong lasa ng 20 pesos na bigas na yan. Ganyan tayo lokohin ng administrasyon na to. Mantakin nyo, binibenta na nila, ginajudge pa nila. Ganyan sila sa administrasyon. Ang kukups nila.
Pambihira. Ikaw na nagbibenta, ikaw pa nagsasabi kung masarap. Hayaan nyo yung bibili. O, magbablog si Aling Esther. O, nagluto siya, Aling Esther. O, ito yung 20 pesos. Magtitrendo yan. Ito ho yung 20 pesos na bigas. Sila ang titikim, sila ang magsasabi, sila ang aamoy kung merong amoy o kung walang amoy. Wala, hindi para sa inyo dyan sa Department of Agriculture, Department of Agriculture, para ibida sa amin, ang bigas na yan. Hindi para kayo ang magsabi, lalantakan nyo pa talaga. Liniteral ho nitong si DA Secretary. Yung kasabihan, no? Ibang klase talaga tong mama na to. Oo, eto, rekta ho tayo dito kay John Vic. Kay John Vic Remulla, isa ho sa mga rinekomendang kasuhan ng komite nitong si Amy Marcos Desperado. Kaugnay dun sa mga nangyaring pag-kidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan nun natin. Yeah, well, I'm happy that she believes in due process. Oh, Unlike kayo lang ang hindi, no? the people that she's defending, at least she wants to go through the due process of how charges are filed and how guilt is ascertained. So, natutuwa naman ako sa kanya na naniniwala siya sa due process. Pero naniniwala po ba kayo na may violations na? Well, it's due process. We'll have a chance to defend ourselves if it goes there. But I'm happy that there's due process that she believes in. Pero sir, Ayos na ayos, no? Kalmadong-kalmado lang. Yan ang confidence sa mga bangag. Yung confidence sila to the moon, di ba? Parang tama lang nila. Kailangan naman sabihin ko ang mali nila. Parang ang mali nila. Hindi, tama nila. Kasi mga tama talaga yung mga yan eh. Wala namang ginawang mali ang mga yan, di ba? Swerte nga si Tatay Digong may due process. Kayo pa, pinatikim niyo ng due process dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan kakapalang mga pagmumukha nyo. Walang niya kayo. Pamumuliti ka daw yung nangyari. Again, we'll have our chance to prove ourselves. Pero important is that Senator Amy believes in due process unlike the people that she follows. Unlike the people. Ano ba yung mga hindi sinunod na due process ni Tatay Digong? May dalang armas yung pusher. Titirahin yung ating pulis. Inunahan ng pulis. Ano due process na sabi mo? So, hayaan mo mamatay yung pulis. DILG secretary ka pa naman. Yun ho ang senaryo. Yun ho ang reality. Sa ground, higa nga ni Tatay Digong na hindi nyo alam kasi mga elitista, mga, di ba? Mga higa nga sa mga magulang, sila ho yung mga konsentidor. Tayo kasi hindi ho tayo konsentidor. Pagka mali, mali yan. Pagka tama, palakpakan yan. Alam nyo ba yung realidad sa ground? Merong armas yung mga dealer, merong armas yung mga user dahil mga praning yung mga yan. Magkakainkwentro. Tututukan nila yung mga pulis. Sino gusto nyo mauna? Sino gusto nyo magurgor? Asan yung due process doon? Yun ang due process. Puprotektahan ng ating mga law enforcer yung kanilang mga sarili noong mga panahon na yon. Yun ang due process. Kailangan yun. Kasi pinag-aral yun ng Estado, pinaglilingkuran nun sa bayan ng Pilipino. Yung mga bangag, sino pinaglilingkuran nila? Yung mga adik, sino pinaglilingkuran nila? Yung mga politikong merong tapyas sa kinikita ng mga drug lord. Di ba? Maraming politikong ganyan. Maraming naluging politiko. Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, dahil na-dismantle yung kalakaran ng illegal na droga sa kanilang mga probinsya. Kaya ang daming galit kay Tatay Digong eh. Mantangin nyo, 6 na taon lupay-pay ang kanilang kita. Yung mga congressman, yung mga governor, yung mga nasa loob na, yung kung tawagin ni Tatay Digong, narco-politics. Yung mga politiko na sumausaw na diyan sa illegal na droga na yan. Kaya daming galit kay Tatay Diggs eh. Di ba? Daming galit kay Tatay Diggs na mga politiko. Mga gobernador, mga mayor, involved sa droga. Due process. Yan sinasabi natin, yung due process, nalugi yung mga politiko na merong katkong sa kita ng illegal na droga nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya galit na galit sila sa kanya. Tama mali. Hindi ko sinasabi kasama si John Vic doon. Sinasabi ko lang, narco state na tayo noong dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narco state tayo. Yun nung malinaw doon. Malinaw. At least alam na ni John Vic. Baka hindi nila alam na narco state na tayo nun. Dito na lang ho tayo. Kay uusapang bagag. Mamaya may joke time tayo ha. Abang lang kayo. Meron tayong joke time mamaya.
Sino mga mahilig sa joke dyan? Yung taas ng paa. Oh, game. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. I disagree. No. Everyone is entitled to their opinion, but I disagree. Bangag na bangag eh, no? Oh, ang problema, Brad, hindi ka makapag-impromptu. Yan, hindi ka yung tipong hanggang ganyan ka lang, hindi mo kaya mag-isip ng diretsyo kasi Yun ang problema. Hindi mo kaya makipagtagisan. Baka sa mga reporter lang, masauplak ka. Baka kung ano pa masabi mo, manahimik ka na lang. O, tama yung payo sa iyo ng PCO secretary. Yung si ano, yan, ang pangalan nito. Hilahin mo na yan, Brad. Takbo mo na yan. Baka kung ano pong masabi niyan, yan. Yung PCO secretary niya, ito sa gilid. O, hilahin mo na yung amo mo na yan. Baka kung ano pong masabi sa media. Baka kung ano pong masabi niya. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Sabay takbo. Takot ka pala sa mga media eh. Si Tatay Digong, di ko ganyan. O, meron kayong issue. Wala, pag-usapan natin. Bigay dito. Opo, bigay yung puan media. Dito kami, mag-usap kami dito. Anong titirahin natin? Anong pag-uusapan natin dito? Ganun si Tatay Digong. Pero ito, I disagree. Loko-loko. Ito, joke time muna tayo. O, sinong gusto ng joke time? Siguro napanood nyo na ho itong joke time natin na to. Ulitan ko lang para talagang mabisang-mabisa itong si Dilipe. Ito. Joke time tayo ha. Joke time. Ito yung kung tawagin nila ito ito ang karibal ni Tamba. Nako Tamba, binulgar na nitong si Dilipe ang kanyang itinatagong pagnanasa. Ito pakinggan niyo ito mga kababayan. The next president of the Philippines is from Mindanao, Zamboanga City, Manix Dalipe, number 1. Oh, narinig yun ha? The next president of the Philippines. Manggagaling sa Zamboanga, Manix Dilipe. Paano ba yan, Tamba? Tablado ka dito kay Manix. Nangangampanya na siya sa 2020. Nangangampanya na siya sa 2020. Naku, tablado to si Tamba dito. Ulitin natin. Oh. The next president of the Philippines is from Mindanao, Zamboanga City, Manix Dalipe, number 1. Manix Dilipe. Joke time! Hoy Manix, baka hindi ka nakainom ng gamot mo ha. Baka baka di ka ninenervyos. Magkape ka nga, hoy! Langya ka. Next president daw ho siya, Manix Dilipe. Paano si Tamba? Nagagamitan kayo dyan? Langya kayo, paramihan na makukubra. Oh. Kumusta ba Zamboanga, Brad? Davao City na ba yan? Pagka ganun na, doon ka magbida-bida. Sa bagay, joke time nga pala. Huwag natin seryosohin yung mga banat niya. Baka umiyak yan si Manix Dalipe. Mahilig pa naman kaso yan. Ay, ang dami talagang ang dami mga bangag ngayong administrasyon na to. Dito na ako tayo. Sa paborito nitong si Ma'am Kipi. Ma'am Kipi, tito mo nagkakalat na naman. Tito niya. Game. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Nakakabigla po yung ginawa ninyo. Salamat. Hindi ko akalain. Habang ako'y nagpupunta dito, maraming umiiyak, pati ako napapaiyak na rin. Marunong ko palang umiyak, Brad. Anak ng toko, wala sa mukha, ha? Ibang congressman yan. Artista talaga itong mga to, no? Umiiyak, naiyak na rin. Oo. Maraming salamat po sa inyo. Okay po ako, huwag kayong mag-alala sa akin. At gusto kong sabihin sa inyo, no one can put a good man down. Wow. Wala akong pakialam kung siya pa ang Vice Presidente ng Pilipinas. Ba't ka Sino umiiyak? ba naman ako? Isang congressman lamang ng Manila. Sino ba naman daw ho siya? Ikaw, isa ka lang naman ho sa mga cops dyan sa House of Representatives. Langya ka. Ngayon, pabiktim ka.
Ngayon, parang di ka makabasag pinggan na ano, baklus. Ha? Parang di ka makabasag pinggan. Langya ka pagkatapos yung kinups-kups dyan sa House of Representatives, isang beses lang siya bumira, nag-iiyakan kayo. Ngayon, kayo ng mga biktima. Walang ya talaga tong si Benny Abante. Oo, wag ganyan. Gusto mo, isalansanin natin dito yung mga kakupalan mo dyan sa House of Representatives? Walang ya ka? Gusto mo, iisa-isahin natin yung mga kawalang yakang pinagsasabi mo doon? Ngayong panahon ng eleksyon, ikaw na ngayon ang victim. Walang ya talaga to si Benny Abante. Kaya walang si respeto sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Kaya pagka nakita nilang pagmumukha mo sa mga feeds ng ating mga kababayan, nakulang lang mapamura. Dahil napakawalang hiya nyo ho. Pagkatapos yung binanat-banatan si Bibi Sara, ngayong sasagot na siya, ngayon kayo pabiktima. Walang ya ka, oo. Sayahan ng panahon ng Vice Presidente para pumunta dito. Akala ko ang kanya lamang sasabihin ay kampanya ang kanyang mga senador at ikampanya ang kanyang mayor. Yung pala, ako pala ang punto ng kanyang mga salita. Ako pala ang talagang sisiraan niya. Uy, binoto ko yun. Vice President. Paano mo hindi boboto? Siya panalo noon. Anong to ko ah. Wala naman boto mo si ano. Iboto mo si Kiko Pangilinan. Patalo yun eh. Siyempre magkiki-unity team ka noon. Yan ang mentalidad ng mga taong walang prinsipyo. Ha? Yung bandwagon mentality na kailangan na ho natin tanggalin ngayong mga panahon na to. Kilatisin, kilalanin, himayin kung sino yung talagang mga individual na mayroong tunay na pagmamahal dito sa bansa na to. Ang hirap po sa totoo lang mga kababayan. Ang hirap po. Pagka itong mga politiko natin, kagaya nitong si Benny Abante, dahil mananalo na itong si ganito, dahil nakapwesto itong ama nitong si ganito, sila susuportahan natin. Kasi silang pinaka merong chance ang manalo. Pagka nanalo sila, di ba? Sa totoo lang ho mga kababayan, hay ang buhay ng mga vlogger and Shaymada Talyanista vlogger. Kasi nasa kanila administrasyon. Tayo dito pinipilit nating basagin ang algorithm para makapasok itong ating mga video at maikampanya ang ating mga kandidato. Kung nagtataka ho kayo bakit as much as possible puro controversial ang gusto natin pag-usapan dito, dahil para mabasag natin, makalusot tayo sa algorithm at maikampanya itong mga kandidato na to. Anong dahilan? Ba't natin pinapalike, pinapashare ang video para kahit papaano magkaroon ho kayo ng ambag sa pangangampanya sa ating mga kandidato? Sige! Ako nang bahala sa pagsasalita, i-share nyo na lang at i-like ang video. Di ba? Magandang tingnan pag maraming views ang video. Totoo naman, magandang tingnan yon sa yung dashboard. Magandang tingnan. Pero mas magandang tingnan ho yan, kung yung ating mga kandidato, mananalo. Wala akong kwenta yung mga views na yan. Ikita dyan, yung iba dyan, yellow icon nga eh. Hindi nga kumikita eh. Pagka meron na nagmura dyan, meron nang medyo alanganin ang sinabi dyan, wala na akong kita yung video na yan. Di ba? Ang atin lang ho dito, kaya gusto ho natin na mas maraming makarinig sa ating mga boses. Kahit sa ibang mga vlogger na, sige, marami dyan. Marami mas mahusay sa atin yan. Marami magaling dyan eh. Sino ba naman tayo? Pipitsugin lang naman ho tayo eh. Marami mahusay dyan. Kung sa tingin nyo, mas maiintindihan ng ating mga kababayan ang kanilang pagpapaliwanag kung bakit sila ang dapat manalo itong 10 na to. By all means, ano nyo ho sila? I-share nyo ho lahat ng video nila. Di ba? Yun lang naman ho ang atin. Mahirap po kasi kung ano lang, kung talagang naiintindihan nyo lang kung gaano kahalaga itong election na to. Merong halong takot, kaba, di ba? Kung naiisip nyo na mananalo, medyo sasaya kayo. Dahil kahit pa paano, maibabalik na sa tamang landas ang ating bansa. Napakahirap po, napaka-crucial nitong election na to. Kaya, imbis na ikampanya natin yung mga manggagamit, pagtulong-tulungan ho natin itong 10 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung gusto niyo talagang extra suporta, si Kerubin at itong itong si Kerubin at itong si Gringo Honasan.
Doon kay BP, wag na kayong magdagdag. Panggulo pa yung mga yan eh. Soliduhin lang natin itong 10. Tandaan nyo lang ho, yung number nitong si Atty. Jim Bondok. 10 yun lang ho. Kung sa tingin nyo, mas papaniwalaan ng mga kababayan natin, yung mga makakapanood sa mga video, yung mga ibang vlogger, i-share nyo ho lahat ng video nila. Marami ho dyan. Di mo natin maiisa-isa. Napakarami hong mahusay na vlogger dyan. Tayo, gaya-gaya lang naman ho tayo eh. Game. Binoto ko yun. Kasama nung dating mayor, binoto ko din yun. Oo. Ngayon, kahit kailan, hindi ko na iboboto yung dalawang yan. Pero bago tayo magluhaan dito, kumanta muna tayo. Naku lang yaka, Oh. kakanta ka pa talaga. Tanggalin na ho natin yung pagkanta nitong si Lolong. Na nagmamahal Loy. din po sa congressman na ito. Kay Yul Servo Nieto, na parang anak ko na rin. Gayuntin ang ating mayor, si Hani Lacuna, na Naku, si Ani magiging Lacuna. mayor muli ng Maynila. Wow. Sure ka Gayuntin ha? po ang mga Baka chairman joke type din yan. na nandito ngayon at nagsalita. Maraming salamat po sa inyo. Talagang inyo pong pinadama sa akin ang pagmahal ninyo. Talaga pong ngayong gabi, naging, ano matatawag ko doon? Yung pansin ho natin doon sa mga binanata ni Bibi Sara, nag-usap-usap po sila tayo. Kahit anong kakupalang ginawa natin dyan sa House of Representatives, basta tayo dito, mabait tayo. Hayaan yung magwala si Sara. Pakinggan nyo yung pagsasalita nitong gunggong na to. Mabait tayo, may krus nga tayo eh. Pero pag sa House of Representatives, tayo yung mga ingratong mga walang yang, di ba? Di malaman kung paano umasta. Pero ngayong kampanya, hayaan nyo si BP, kami ay mabait. Pinag-aksayin nga kami ng panahon ni Sara. Ganyan nung sila magsalita, sarap. Ha? Naging makasaysayan ang gabing ito sa ating lahat. Ako din ay nagpapasalamat kay Sara Duterte. Kung hindi sa kanya, hindi nyo gagawin, mga chairman, ang mga bagay na ito. Ang ganda ng Kaya tao ng isa sa likod. nagpapasalamat ako sa inyo. Laki ng bunganga. Meron lang akong ipapakitang mga video Oh yeah, ngayong pakita mo yan. gabi Game. para malaman po ninyo. Wag na o wag na raw. Sabi ng anak ko, wag na. O sige, makikinig ako sa kanya. Natatakot na ako dito eh. Pag nakikita ko, natatakot na ako eh. Noon siya natatakot sa akin eh. Oo. Pero alam nyo, Hindi namin alam. Sabihin mo, game. alam nyo, hindi ko alam kung bakit kinakailangan pang gawin ng ating Vice President yan, di ba? Naku. Wala naman siyang inaccuse sa akin eh. Wala naman siyang nasabi na masama sa akin. Wala naman. Wala kaming masabing masama. Ang masasabi lang namin, noong binabanat-banatan mo si BP Sara, akala mo kung sino kang siga. Isang beses ka lang sagutin, umiiyak kang walang yaka. Kung matapang ka dyan sa House of Representatives, may nalalaman kang pasigaw-sigaw, sagutin mo si BP Sara, kagaya ng tono mo, dyan sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Pero hindi yun ang script natin. Kayong dalo ni Chua. Kayo kumbaga, wala tayong negative campaigning. Tayo kung tawagin kung tawagin good vibes campaigning tayo dyan. Langya ka talaga, Ipakita lang Oh. yung ninakaw niyang picture sa Facebook ko. Ba't mo kasi linalabas ang dila mo? Walang yaka ngayon, di ka mapakali. Kasi nangita ng mga kababayan natin kung gaano kahaba dila mo. Huwag mong ilabas ang dila mo sa social media. Dila ka kasi ng dila. Parang kamukha mo yung naglutlo nung panahon ni Tatay Digong, yung singer na naglulutlo siya. Maglulutlo ka na lang, bibidyoan mo pa. Maglulutlo ka na lang. Langya ka.
Kamukha ho niya, sa totoo lang, yung matandang naglulutlo. Katunayan yan, kalahati nga lang yun eh, nakalagay sa Facebook ko. Yung kalahati nun, yung picture ni Albert Einstein eh, na nakadila din eh. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko rin maging genius na katulad niya. Yung pala, palakpakan natin. Ito lagi ko sinasabi sa PH Update to. Marami tayong pangarap sa buhay natin na kailanman magiging pangarap na lang. Di ba? Ang pangarap mo na yan na maging genius kasi nagpakasangkapan ka doon sa mga mangmang kaya ikaw daig mo pa yung mga mangmang. Di ba? Ganyan. Huwag ka na pangangampanya, huwag ka na mag-quote ng verse. Di ba? Para yung kongregasyon mo hindi nadadamay sa mga kabubuan mo. Alam niyo naman, Oh. ang pagdila po, Oh. ay hindi po yung walang respeto. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun eh. Ang mga Kasi, Brad, nagkapobya na kami. Yung huling dumila, ang tawag dito, nag-viral. Habang nakadila siya, naglululo siya. Yun ang problema dito, Brad. Hindi naman namin sinasabing masama o bawal. Kumbaga, na-trauma na yung sambay ng Pilipino. Pagka nakakakita kami ng dila, naiisip namin yung merong kausap sa telepono tapos palabas-labas yung dila niya. Di ba? Naglululo pala sa CR. Nangyaka, oo. Wag mo lalabas ulit yan, ha? Kahawig mo pa naman yung mama na yun. mga Pilipino mahilig tumila eh. Number one, jokingly. Nagbibiro. O kaya naman, pag dumila yan, ibig sabihin, buti nga. Boss! Si boss. Di ba si boss? Ganun si boss. Hindi ka man joker eh. Congressman ka. Buti nga. Loko-loko. Di ba? Mm. In fact, gusto ko sabihin sa anak ko, bakit hindi tayo magpagawa ng tarpaulin? Mm. Ng picture ko nakadila. Yun, doon yan. Itatapat ko doon sa picture ng kalaban ko. Oh. Sino ba kalaban nito? Sino ba kalaban nito? Si Apple Nieto? Babae yung hindi dilaan. Kasi ho, yung kalaban ko, Ay, si Apple Okay, hindi si Apple. hindi ho nagsasabi kapag naglalagay ng tarpaulin eh. Sa mga bahay. Pag nag-house to house po ako, yung mga tao ron sa loob, sinasabi sa akin, Congressman, maaring yung isa may tarpaulin dito, hindi ko nais tanggalin. Baka ma-issue pa ako. Pero yun nasa puso ko, si Bene Abante. Oh, lambing ni Benny Abante. Di makabasag pinga ng pagsasalita. Pero pag nagsasalita sa House of Representatives, akala mo kung sinong banal na aso nga. No? Luis, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat. Ano tayo? Orasyonan din natin to si Budol. Mambubudol yun. Budol. Lumayo ka sa amin. Mga budol kayo. Walang yan kayo mga budol. Mga perwisyo kayo sambay ng Pilipino. Yan. Hindi na ako kayo mabubudol niya. Ako nang bahala sa inyo mga kababayan. Basta, sa man maalala ko kay PH Update, wag iboto lahat ng kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mailalagay ang ating bansa doon sa tamang direksyon. Wag ko kayo mabahala. Diyan sa ginagawang paninira sa war on drugs si Tatay Tico. Wag ko kayo mabahala dyan. Yung iba nababahala, paano na lang PH pagka pumasok si VP Sara, hindi na tayo makapag-war on drugs. Ang daming mga addict ngayon. Kalma lang kayo. Pag ginawa na ni VP Sara, nag-clutch time na siya, mahal ho siya na sambay ng Pilipino. Kung ano man maging desisyon niya sa mga susunod na panahon, suportado ho yun ng ating mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Ano na ho tayo, no? Grabe. Grabe, ano na tayo? 860,000 subscriber. At dahil dyan, kailangan ho nating bumanat ng mabilisang outro natin. Game. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta,
Calambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Sampo. PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban. Ayun na nga mga kababayan. Maraming salamat. Mahal natin Pilipinas.